Hi everyone! Welcome to our channel, Eat Pray Love Travel. And we'd like to share with you the good news na approve kami for a 10-year multiple entry visa sa US. So, nung nakaraang araw, naglabas ako ng step-by-step guide para sa mga interested mag-apply. So, if you're interested to apply, you can check out that video. Well, anyway, ano nga ba yung mga tinanong sa amin during the interview? So, ano yung aming interview experience dito sa pag-a-apply ng US visa na to. So, ang aming schedule for VAC, ang pinili namin is January 24, which is Friday, and then January 27 yung aming actual interview. So, ang ginawa namin preparation, kasi 9:15 yung binook namin na interview time, is nag-book kami sa hotel just near the US Embassy para at least hindi kami ma-stress sa pagbiyahe kasi hindi rin naman natin alam kung gaano ka-traffic dito sa Pilipinas, most particularly dito sa Metro Manila. So, nag-book kami sa Bayview Hotel. So, a few steps or a few walk lang away from the US Embassy, pero sabi nila merong mas malapit daw talaga sa US Embassy, which is Orient Hotel ba? Parang, I don't know if it's Pearl of the Orient or parang something like that. Well, anyway, actually malapit lang din naman tong si Bayview Hotel. So, we paid 2,600 yata, parang gano'n, for an overnight stay with breakfast na rin yun. So, not bad kasi maganda rin naman yung lugar and mura na yon, though talagang yung hotel is medyo luma na, parang gano'n. And plus, marami rin naman mga areas doon na pwedeng kainan, so maganda rin na-explore kasi nagpunta kami dito sa Aristocrat. We tried eating there and actually it's my second time pa lang and ang tagal-tagal na rin namin kasi hindi nakapunta doon sa area na yon na ang ganda na rin pala kasi sobrang perfect ng sunset pala sa Manila Bay, no? Without us knowing. Tapos may fountain area na rin doon. So parang marami na rin palang pumapasyal doon sa area na yon. Well, anyway, yun nga, going back. So the next day, we prepared ahead of time. So nag-breakfast kami since may kasama ng breakfast yung binook namin sa Bayview Hotel. Breakfast was okay naman, though hindi ka talaga makakain sa sobrang tension mo talaga sa interview, syempre. Tapos, anong ginawa namin? Nag-prepare na kami ahead of time and then 8 a.m., nagpunta na kami. So naglakad lang kami, just few minutes, like around 5 minutes or so, maaga naman, so hindi naman mahirap maglakad. Tapos sa may overpass, pagbaba mo actually is US Embassy na. So doon, makikita mo, though 8 a.m. kami nagpunta, may nakita kaming parang nakalagay doon 9:15 and 9:30, now processing, parang something like that, not processing. So, sinabi ng guard na pumunta ka, dumiretso na kami, pumasok na kami. So, nagulat kami at 8 a.m., pwede na pumasok. So, syempre, talagang, syempre nakaka-tension talaga actually. Lalo na, ang dami mo nakikitang nag-a-apply din and all. Parang talagang tensionado talaga yung area na yun. Well, anyway, ang papakita mo lang naman actually is yung iyong passport. Pero, dala mo syempre yung mga dokumento such as the confirmation form and of course, yung iyong appointment form. Parang ganon. At syempre, may mga dala rin kaming other documents like yung bank statement or bank certificate. And then, what else? Proof of marriage, parang gano'n, marriage contract, birth certificate, or something like that. So, syempre, hindi rin naman natin alam kung may hihingin pang dokumento, pero based on experience at marami kaming naririnig na talagang walang hinihinging dokumento. Pero, syempre, better na rin maging prepared. So, while waiting dun sa step 3, kasi i-interviewin ka na, sobrang yun yung pinaka nakaka-tension na part kasi dun mo na naririnig lahat ng mga tinatawag for interview, tinatanong sila. Meron kasi dun isang consul na parang ang lakas ng boses niya, though actually hindi malakas yung boses niya, it's just as naka-mic siya. So para sa akin nga actually mas okay yun kasi ang hirap dahil walang mic, unlike dun sa VAC kasi may mic sa labas so maririnig mo yung sinasabi niya and maririnig din niya yung sinasabi mo. So talagang ang gagawin mo, mag-lean forward ka dun sa may parang glass nila para lang marinig mo yung tatanungin. Pero advantage dun sa babaeng consul is talaga maririnig mo kung ano yung tanong niya. Disadvantage though is sobrang dami niyang tanong. Pero syempre, depende naman actually yun sa case-to-case basis nga tayo di ba? Parang gano'n. So, ayun, anyway, so kami kasi, sobrang dasal kasi yun lang naman talaga makakasolusyon sa atin. At syempre, just tell the truth lang kung ano talaga yung totoo. Walang hidden charges, kumbaga, parang gano'n. Well, anyway, ano tawag dito? Sabi kasi namin sa Diyos kung ano yung itapat sa amin na consul, meaning to say, yun yung mag-a-approve sa amin at yun yung binigay niya para sa amin. So, natapat kami sa sobrang tapang and sobrang sungit, napaka-poker face na consul na lalaki. So, sabi namin, okay lang, no problem.
ito talaga yung binigay sa atin, parang gano'n. Though may nakikita kami na kapag may pinapwesto dun sa isa, halimbawa, kasi may nag-a-assist na parang dito ako sabihin niya, pila ka na dito, next ka na, or something like that. Hindi sila pumupunta doon, so like, naghahanap sila ng ibang mas gusto nila, parang ganon. So kami, kung ano yung tapat sa amin, ibig sabihin yun yung binigay ni Lord. So, yun nga, natapat kami doon sa masungit na consul na lalaki. Tapos tinanong kami, unang-unang tanong, so saan pupunta sa US, I'm sorry. So, sinabi namin LA, Vegas, and New York, and for 2 weeks, parang ganon. So, tinanong lang naman na kaming dalawa lang ba, or may companion pa. So, sabi namin wala, kaming dalawa lang. Then, tinanong yung work. So, sinabi ni JM yung work niya. Ako naman, sinabi kong work is travel vlogger. So, sinabi niya, saan na yung mga napuntahang bansa. So, sinabi namin yung mga bansang napuntahan namin sa Asia. And actually, nagulat kami after saying those countries, approve na. Wala na ibang tanong. As in like, nagulat kami kasi syempre nire-ready rin namin talaga. Actually, pinractice talaga namin yung mga tanong. Syempre talaga naman kakabahan ka naman kasi. Sabi ko nga sa kay JM, okay lang naman na mag-interview, no problem on that. Kaya lang kasi pure English and at the same time, natetension ka naman talaga. So, parang ang hirap-hirap, 'di ba? So, it's not a casual talk, kumbaga parang ganon. Interview talaga on its own word na talagang interview siya. So, ayun na nga. So, pagkatapos ng tinanong niya nga na kung saan bansa na nagpunta, so in-enumerate namin kung ano yung mga bansang pinuntahan namin. And then after which, sinabi niya agad na, okay, your visa is approved. You can get it 1 to 2 weeks. Sobrang saya. As in like, thank you Lord. So, alam mo yun, sobrang poker face no lalaki, like hindi siya umimik. So, sabi niya, so, where are you going? Parang ganun talaga na ano. How many weeks? What's your work? Ganun. May additional pa pala siyang tinanong, who will finance? So sabi namin, syempre, we will finance. That's why, kaya pala bago niya tinanong, tinanong niya na who will finance, so sinabi namin, we will finance. Tapos, tinanong na niya, what's your work? Syempre, ganun, it follows, diba? Tapos after that, yun nga, tinanong na niya kung ano yung mga bansa na napuntahan na, parang ganun. So, sinabi namin yung mga bansa, and after that, type siya. Tapos sabi niya, okay, your visa is approved. Sabi niya ganun. So, yun. So, 3 questions lang, guys. Well, actually, dinasal talaga namin yun. Sinabi ko talaga sa Diyos, Lord, please, 3 tanong lang. And then, sana i-approve na. Parang formality lang, parang gano'n. So, wala, anyway, nangyari naman. So, minsan talaga, no, very definite dapat talaga tayo sa hingin natin sa Diyos. Like, for example, hihingin natin na, Lord, sana ma-approve tayo sa visa, US visa, parang gano'n. I-approve naman tayo, pero we'll undergo more process. Parang ang daming tanong, etc. Kasi ang dami namin encounter, na ang dami talagang tinatanong. Sobrang meron nga doon more than 10 minutes na, tas ang daming nahalukay. Actually, maraming cases iba-ibang mga cases, ang dami pa doon ang dami na napunta na ng Europe, from time to time nagpupunta ng Europe or iba-ibang bansa. It's not actually a guarantee na kapag ang dami mo ng bansang napuntahan ma-approve ka na. So there's no right or wrong para sa amin dito sa experience namin. It's really the truth. Kung talagang totoo lahat ng mga sinabi mo dyan sa application mo and all, walang halong anything, 'di ba? Parang sinabi nga dun sa napanood namin na consul siya ng US, sabi niya, don't think of what the consul will ask you, just think of the truth, parang ganon. So, syempre, kung totoo yung mga sasabihin mo dyan and wala kang any masamang gagawin or something, but it doesn't follow din naman na kung honest ka or what, kasi hindi nga natin alam talaga so really the key to this one is really telling the truth and just praying, kasi just be precise. Sabi nga nila kapag magdadasal ka dapat precise. So ako talaga dinasal ko, Lord, please wala masyadong tanong, 3 questions lang, and then okay, you're approved. So nangyari. So ayun nga, we have 10 years, multiple visa. Sobrang thank you Lord, and sobrang happy namin. At the same time, syempre, we don't wanna express our happiness ng sobrang grabe kasi ang dami talaga namin nakita na inabutan ng mga blue form. Sobrang daming talaga makikita mo sa sarili nila na syempre, makikita mo sa mata nila yung pagkalungkot and all. So syempre, it's not a joke na ma-decline ka sa entry ng US visa, though sinasabi nila na okay, now we cannot accommodate you as of the moment, you can apply for some other time, pero still it's a record na nagkaroon ka ng na-decline ka for an entry, parang gano'n. So anyway, yun nga, nag-apply kami na January 27 and then ipapadala yung passport through LBC. You just have to pay 430 upon delivery. So January 30 natanggap na namin.
3 days lang actually, thinking na, hindi, tama ba? Parang ganun. Thursday natanggap namin kasi nag-notify na agad si LBC na yung passport at saka si US Embassy na yung passport mo is for delivery na. So, 29 is holiday pa. So, parang mga 3 days lang na sa amin na yung passport namin. So, that's it. So, sana guys na nakapulot kayo ng something dito sa sinabi ko or para malaman ninyo kung anong process for the interview, and we just like to share that we got approved and kung ano yung na-experience namin sa aming interview sa US visa. So, thank you for watching, and please don't forget to like and subscribe to our channel, and of course, hit the notification bell to keep you posted. Bye-bye!